God's evening po. It's Thursday again. Salamat po sa Panginoon at tayo ay binigyan niya muli ng pagkakataon upang magsama-sama sa ating midweek encounter with God. Bago po tayo magsimula, tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nilalang ng langit at lupa, Diyos na dakila. Pinupuri ka namin, Panginoon, at pinapasalamatan sa gabing ito, Father God. Salamat po sapagkat pinili mo ang bawat isa sa amin na mag-attend sa aming online midweek service, Panginoon. Salamat sapagkat ikaw ang pumili na patuloy sa araw na ito upang kami ay magsama-sama upang pagbulay-bulayan ng iyong mga salita, Panginoon. Dakilang Diyos, ikaw ang siyang patuloy na mapapurihan sa aming pagbubulay-bulay, Panginoon. Itago mo nga po ako sa iyong likuran upang ikaw ang siyang aming patuloy na makita at marinig, Panginoon, sa aming pagbubulay-bulay ng iyong salita. Salamat po ng maraming at patawarin mo rin po kami sa aming gawang kasalanan at mga pagkukulang. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang talata po natin sa napagbubulay-bulayan ngayon ay matatagpuan sa Jeremiah 29:11. At ito po ang ating mababasa. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito po ang napili kong Bible verse na ating pagbulay-bulayan sapagkat napakayaman po nitong Bible verse na ito. At kagaya po ng nasasaad ay the best yung plano ng Panginoon. Mas the best po yung plano ng Panginoon kaysa yung plano po natin. Mayroon po akong mga sinerts na mga bersikulo na nakaugnay sa talata nating pagbubulay-bulayan. At mayroon po akong ilang punto na ibabahagi sa bawat isa po sa atin. Una po ay katapatan at katiyakan ng plano ng Diyos. Ang sabi po sa Kawikaan 19:21, ang isang tao ay maraming iniisip, maraming binabalak, ngunit ang kalooban ni Yahweh ang siyang mananaig. Meron pa akong testimony about sa kwan na ito, punto na ito. Ito po ay isang talagang kalooban ng Panginoon na mangyari. Dahil last week po, kung mapapansin po ninyo, si Brother Dex po ang nag-share sa atin. Pero ako po dapat yon. Dahil marami akong ginagawa, kagaya po ng nakasulat dito, marami akong iniisip na gawin na kailangan ko rin pong gawin. Kaya ang sagot ko kay Brother Dex po nung nakaraan ay sa susunod na araw na lang. At talagang kalooban po ng Panginoon ng masusunod dahil ito po, andito ako ngayon. Ako ang naatasang magsalita at hindi ko po yun maiiwasan sapagkat yun ang kalooban ng Panginoon. At sa dami po ng aking iniisip, binalak at ninais ko sanang muling tanggihan ang manguna sa ating midweek. Pero kalooban talaga ng Panginoon na ito yung araw po siguro na ako ay mag-share dahil medyo hindi na rin po masyadong busy sa ginagawa ko sa araw-araw. Salamat po sa Panginoon sapagkat ito yung binigay niyang bersikulo dahil naayon din po to sa akin dahil yun nga, ang mga nakasulat po dito sa ating binasa sa Kawikaan ay nasa akin din po ito, yung maraming iniisip, binabalak, pero yun nga po, kalooban ng Panginoon ang siyang mangyayari at mangyayari.
Kagaya po ng kwento rin sa Bible about kay Jonas, ako din po ay umiwas. Pero ang ginawa po ni Jesus kay Jonas ay gumawa siya ng way para mapunta pa rin si Jonas sa Nineveh na kung saan doon siya nais papuntahin ng Panginoon. Dahil nung una, iniwasan niya ito, sumakay siya sa bangka at ang Panginoon gumawa ng dahilan para siya ay maitapon sa dagat para kainin ng dambuhalang isda at iluwal ito sa pupuntahan niyang lugar. Ako din po ay ganoon din. Umiwas ako nung una pero dito pa rin ako nagpunta ulit. Dito pa rin ako napunta. Dahil ito yung kalooban ng Panginoon. Tayo din po, may mga times talaga na tinatawag tayo ng Panginoon pero tumatanggi tayo. May mga pagkakataon talaga na gumagawa tayo ng paraan para hindi masunod yung kalooban ng Panginoon. Pero kagaya nga po ng sinabi dito sa ating nabasa, ang kalooban ng Panginoon ang siyang mananaig. Pangalawa po, pag-asa sa gitna ng pagsubok. Ang sabi po sa 2 Corinto 4, verse 17 to 18, ang bahagya at panandali ang kapighati ang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita. Sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Ang isa lang pong ikukuha ko dito sa di nakikita natin is yung faith natin. Kagaya nung punto na nakasulat, pag-asa sa gitna ng pagsubok. Kung tayo po ay mayroong faith sa Panginoon, sa panahon na tayo ay nasa pagsubok, may hope tayo na mapagtatagumpayan natin yung mga pagsubok na pinagdadaanan natin sa buhay. Kagaya ng nasa panahon tayo ng pagsubok ng karamdaman, dahil sa faith natin, naniniwala tayo na pagagalingin tayo ng Panginoon. Kung ang kalooban ng Panginoon ang pagalingin tayo, dahil din sa tulong ng faith natin, tayo ay gagaling. Pangatlo po, kapayapaan at pagtitiwala. Sabi po sa Kawikaan 3, 5 and 6, kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin, upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. At doon po sa Pilipos chapter 4, 6 to 7, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Ang maibabahagi ko po dito sa pangatlo nating punto ay yung awit na ako'y nagtitiwala sa iyo. Pakinggan po natin ito at namnamin po natin yung bawat mga salita sa awitin na ito, sapagkat napakalaman ng awitin na ito.
Salamat sa Panginoon sapagkat sa panahon ng pagsubok na ating pinagdadaanan sa araw-araw ay nandiriyan siya palagi, hindi niya tayo iniiwan at hindi niya tayo pinapabayaan, kagaya ng kanyang pangako sa bawat isa po sa atin. Ako'y nagtitiwala sa'yo, kalakasan ko'y nanggagaling sa'yo. Ako'y nagtitiwala sa'yo, salita mo ang tanging sandigan ko. Kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Ako'y nagtitiwala sa'yo, kalakasan ko'y nanggagaling sa'yo. Ako'y nagtitiwala sa'yo, salita mo ang tanging sandigan ko. Ako'y nagtitiwala sa'yo, kalakasan ko'y nanggagaling sa'yo. Ako'y nagtitiwala sa'yo, salita mo ang tanging sandigan ko.
Tayo po'y manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po Panginoon sa pagkakataon na kami nga po ay nagsama-sama sa aming midweek encounter with God, Panginoon. Salamat po sa mga salita mo na aming napagbulay-bulayan. Napalakas po kami nito, Panginoon, dahil ito yung napapanahon, Father God, na mga salita mo na dapat naming mabasa, Panginoon. Lalo higit, Father God, sa aming mga kapatid na may mga pinagdadaan ng pagsubok, kagaya ng pagsubok ng karamdaman, Panginoon. Amin nga po silang inilalapit, Father God, sa iyo. Di man po namin mabanggit isa-isa yung kanilang mga pangalan, ganun din yung kanilang karamdaman, Panginoon. I speak healing, Father God, sa bawat isa nga po sa kanila, Panginoon. In Jesus' name, Father God. Kung sino man sa iyong mga anak na may mga karamdaman, Panginoon, maranasan nila, Panginoon, ang iyong pagpapagaling, Father God. In Jesus' name, at inaangkin namin, Panginoon, ng kagalingan na yun na nagmumula po sa iyo, Panginoon. Lord God, ikaw ang siyang higit na nakakaalam kung sino nga po sa aming mga kapatid ang mga may mga karamdaman, Panginoon. Di po kami magsasawa na sila iyo ilapit sa iyo, na kami ay lumapit sa iyo upang manalangin at ipanalangin, Panginoon, ang aming mga pinagdadaanan sa buhay sa araw-araw, Panginoon. Lord God, sa pamamagitan ng aming pananampalataya sa iyo, Panginoon, alam po namin na yung aming mga hinihiling at ipinapanalangin sa iyo, Father God, ay ito nga po, Panginoon, ay aming makakamdan, Panginoon, sapagkat alam mo yung nilalaman ng aming mga puso, Panginoon. Nakikita mo, Panginoon, yung aming pinagdadaanan sa araw-araw, Father God. Lord, nawa yung mga plano na napag-usapan ng aming church, Panginoon, ng aming council, Father God, samahan at tulungan nyo kami, Panginoon, upang may sakatuparan, Panginoon, ang mga ito. Kung ito, Father God, ang iyong nais, kung ito yung kalooban mo, Panginoon, mangyari, Father God, ang kalooban mo, Father God. Kaya nga po, Ama, kagaya ng mga talata naming napagbulay-bulayan sa gabing ito, Panginoon, nawa ay patuloy nga po namin itong maranasan ang kinin, Panginoon, upang kami ay magpatuloy, Father God, sa aming paglakad patungo sa iyo, Panginoon, upang sa aming paghahanda sa punta namin sa iyo, Panginoon, ay patuloy naming malakaran, Panginoon, ang iyong kalooban. Lord, salamat sa gabing ito sapagkat kami ay patuloy mong pinagbubuklod, pinagsasama-sama, Panginoon, upang mag-aral ng iyong mga salita. Salamat po sa aking mga kapatid na nakasama online, Panginoon. Ikaw nga po ang siyang patuloy na magpala at magkaloob ng kanilang mga ipinapanalangin, Panginoon. Lord God, muli sa iyo ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa matamis na pangalan ng aming Panginoon, na aming Panginoon at aming sariling tagapagligtas. Amen. Amen. Marami pong salamat. God save po ulit.